Pag-usapan po natin itong tila naging banat ni dating Senator Antonio Trillanes kay dating Pangulong Duterte. Sabi po niya sa post na yan, si Duterte pala ang may secret deal with China regarding West Philippine Sea na inamin mismo ng China. Tapos, kami raw ni Pinoy ang nagbenta ng Scarborough. Kahit si Pinoy nga ang nagpabasura ng 9-dash line sa arbitral tribunal. Mambubudol talaga tong taong to. Ayun po ang naging post ni dating Senator Antonio Trillanes. Ayon naman po dito kay Atty. Barry Gutierrez, sabi niya, ayon sa China, pumayag si Duterte na huwag magdala ng large-scale building material sa Ayungin Shoal. Kung totoo ito, binenta ni Duterte ang interes ng Pilipinas sa WPS. Ganyan naman sila kapag Kibuloy, todo depensa, pero kapag Pilipinas na, nga. So, yan po yung reaction or caption ni Atty. Barry Gutierrez patungkol sa balitang DFA fumes as China makes public sensitive details including Duterte era deal with China. Ayun. So, sa pagkakaunawa ko po ay isinapubliko po ng China yung mga sensitibong detalye ng deal nila with dating Pangulong Duterte regarding Ayungin Shoal, no? Na para kay dating Senator Laila de Lima ay unconstitutional. Kung matatandaan niyo po itong balitang ito, parang tila gustong ipabulat-lat ni Senator de Lima yung naging deal na yun, ano? At ayan na nga po, lumalabas na meron pala silang ganyang deal, no? Si dating Pangulong Duterte at ang China na kung mga ordinaryong Pilipino ang tatanungin niyo at mga eksperto ay hindi daw naaayon sa konstitusyon ng bansa, no? Na dehado ang Pilipinas sa kasunduang iyon. So meron palang ganung kasunduan, ano po, no? So ito po yung tanong natin, bakit ang tahimik ng mga DDS dyan, no? Na meron palang ganung kasunduan with China na sa akin pong palagay ay hindi pabor sa ating mga Pilipino, sa ating bansa. Hindi pabor sa interest natin doon sa Ayungin Shoal, sa West Philippine Sea. And isa lamang po yan, ano? So ang susunod natin tanong ngayon, ano pa yung ibang deal with China na hindi alam ng mga Pilipino, na maaaring hindi rin naaayon sa konstitusyon, no? At nilalabag ang interes ng Pilipinas, no? So, mga DDS, sana mamulat ang mata nyo, no? At ma-realize nyo na pinagbintangan nyo si dating Senator Antonio Trillanes noon na nagbenta ng Scarborough, na binenta ang West Philippine Sea, na talagang namangha kami sa inyo, no? Na paano nyo napaniwalaan yung ikinalat na fake news ng mga troll, no? Para sirain si Senator Antonio Trillanes, no? Na binenta ang buong West Philippine Sea, napakalaki noon, mula Luzon hanggang parang some parts of Mindanao na yun, ano? Talagang mapapabuntong hininga ka na lamang sa inyong kakayahan na mag-distinguish ng exaggerated fake news mula sa katotohanan. Parang tinanggalan na kayo or tinanggal nyo na sa sarili nyo yung kakayahan nyo na mag-isip kung ano ba yung tama, totoo, sa hindi tama at fake news lamang, no? So, sana ma-realize nyo na yung taong pinagbintangan nyo, si Senator Antonio Trillanes, ay siya talagang totoong lumaban, no? Naglayag doon nung Navy pa siya sa West Philippine Sea. Sila talagang nagbantay at nanghuhuli ng mga illegal foreign poachers, mapa Vietnamese or Chinese yan, doon sa West Philippine Sea. Tapos, pinagbintangan nyo because of the back channel negotiation, which is legal, no? Legal yung back channel negotiation. At pinagawa rin yun ni dating Pangulong Duterte kay Mon Tulfo, if I'm not mistaken, bilang si Mon Tulfo ang special envoy ng Pilipinas para sa China noong mga panahon na yon. Because meron nga pong issue sa Pag-asa Island naman, kung hindi po ako nagkakamali. Ano po? At kung maalala nyo, ang dating Pangulong Duterte ay umamin na inimbento lang niya yung mga sinasabi niyang mga foreign bank accounts ni dating Senator Trillanes. Nung napatunayan ni Senator Trillanes, pumunta siya mismo sa Singapore, if I'm not mistaken, to validate those foreign bank accounts. Napatunayan niya na hindi totoo. And then eventually, umamin ang dating Pangulong Duterte na doon sa interview niya with Erwin Tulfo, kitang-kita sa mukha ni Erwin Tulfo na dismayado siya. Tapos sila mo kauson yata, in-amplify yung akusasyon na yon ni dating Pangulong Duterte. Pero nag-apologize ba sila mo kauson? Yun na nga, after umamin ni dating Pangulong Duterte na hindi totoo ang mga bank account na yon, invento lang niya, nag-apologize ba kayo? Di ba hindi? Tapos, yung mga akusasyon ni Senator Trillanes about sa mga bank accounts ni dating Pangulong Duterte, hindi naman na-debunk ni dating Pangulong Duterte. Pero yung mga akusasyon ni dating Pangulong Duterte kay Senator Trillanes, dinebunk niya. And then yun na nga, umamin ang dating Pangulo na gawa-gawa lamang niya yon after niyang paniwalain kayo, lahat kayo, na may mga foreign bank accounts si Trillanes na hindi naman pala totoo. Yung bininda pa nga ni dating Pangulong Duterte noon, sabi niya, galing sa foreign government yung mga bank accounts na yon. No? If I'm not mistaken, yun po yung natatandaan ko. Pero, anong nangyari? Siya mismo ang umamin na hindi totoo. So, di ba? Parang pinaglalaroan kayo.
So yung kakayahan nyo mga DDS na tignan kung alin ang fake news at paninira sa katotohanan ay nawala na, no? Or sinasadya nyo lang talagang maniwala kahit alam nyo kasinungalingan at fake news dahil hindi nyo gusto yung tao. Dahil yung nasisira sa fake news at black propaganda ay hindi nyo gusto. Kaya kahit alam nyo yung fake news, papaniwalaan nyo, tatanggapin nyo at i-amplify nyo. No? Ganun kasi yung nakikita ko sa inyo mga DDS. No? Bakit ba inayawan nyo yung tao? Dahil din sa paninira. No? Siniraan, inayawan nyo, tapos ginawan pa ng fake news, pinaniwalaan nyo, in-amplify nyo pa. Kahit siguro alam nyo yung fake news. Kasi nga, ayaw nyo na dun sa tao. Inayawan nyo siya simply because siniraan nga kasi siya. No? Pero may napatunayan ba kayo dun sa mga fake news na pinaniwalaan nyo? Wala. Mismong ombudsman po ang nag-dismiss ng kasong treason laban kay Senator Trillanes at kay dating Pangulong Pinoy Aquino. No? Ganun din yung ginawa nyo kay De Lima. Grabe yung pang-hostgo nyo kay De Lima. Pero, anong nangyari? Eventually, isang kaso ang na-dismiss sa panahon pa mismo ni dating Pangulong Duterte na galit kay De Lima. No? Na sa akin pong palagay, at hindi lang ako may ganitong opinion, siya mismo ang talagang nag-push, no? Ang dating Pangulong Duterte mismo ang nag-push para makulong si De Lima. Pero wala kayong napatunayan. Kahit yung adult video, kung tama yung pagkakaalala ko, kahit yung taong behind dun sa pagpapakalat nung scandal na yun ay umamin na hindi legit yung video na yun, na hindi si Senator De Lima yun. Yan, nakalaya na si Senator De Lima, 2 kaso ang na-dismiss, at isa na lang natitira at malakas ang laban niya. Pero wala na. Nasira na po yung kanyang pagkatao, yung kanyang pagkababae, yung pagiging politiko niya, nasira na because of fake news. Kasi pinaniwalaan niyo yung mga fake news, in-amplify niyo pa. No? Pero ito yung lumalabas, no? Lumalabas yung totoo. Yung totoo na si dating Pangulong Duterte ang may kasunduan with China regarding Ayungin Shoal. Yung katotohanan na walang katotohanan ang mga bintang kay Senator De Lima. No? Pati nga yung mga bintang nyo at fake news nyo kay Atty. Leni Robredo, wala naman kayong napatunayan. Pinagbintangan nyo sa Atty. Leni Robredo na link or kasapi ng NPA. Pero bakit ngayon malaya si Atty. Leni Robredo na patuloy na nakakapag-serbisyo sa mga Pilipino via Angat Buhay? Kung totoo yung mga bintang nila Badoy, no? Bakit si Badoy ang nasasampahan ng kaso ng patong-patong at nagkaroon pa siya ng isang guilty conviction sa Supreme Court, no? At sa tingin ko, marami pang susunod na guilty conviction. So kung totoo yung mga sinasabi nila Badoy kay Atty. Leni Robredo, bakit si Atty. Leni Robredo ang malaya at nakakapag-abroad at hindi siya nasasampahan ng kahit anong kaso after niya mag-step down? Pero tignan niyo yung mga binoto niyo, sinuportahan niyo mga DDS, patong-patong ang kaso. No? Wala. Yung iba nagtatago. Nasa ibang bansa. Yung iba nakakulong na. Pinagbintangan niyo na si Atty. Leni ang kabet, no? Pero wala kayong napatunayan, no? Hindi siya sinampahan ng kaso ng legal wife ng congressman. On the other hand, anong nangyari kay Jam Magno? Nagtatanong lang po ako. Kasi, sa balita, nakita natin si Jam Magno may mugshot no? Alam natin yan pare-pareho. Tapos, ito, speech ni Glenn Chong, ang dami niyang sinabi dyan, no? Sa pagkakaintindi ko bilang summary, no? Hindi niya kinikilala ang legit president si BBM. At sinabi pa niya na ang First Lady ay nakipagkita sa mga opisyal ng Smartmatic bago ang eleksyon, which is bawal at illegal sa pagkakaintindi ko po, no? Bawal, illegal, hindi pinapayagan ng batas. Sa madaling salita, sabi niya dito, sabi niya sa speech na yan, pwede niyo pong hanapin yung video, hindi ko lang mape-play dahil may copyright po, no? Sabi niya dyan, I do not recognize this man, referring to BBM, as legitimately elected by the people, non-verbatim, no? Consider nga si Glenn Chong ang dating nangunguna, no, sa pag-discuss ng sinasabi nilang dayaan di umano noong 2016 kung bakit nanalo si VP Leni, which is pinatunayan ni VP Leni na sa Supreme Court pa mismo, unanimous decision, walang ganon, walang dayaang nangyari, legit na nanalo si Atty. Leni. Nagpa-recount si BBM, nag-protest, nag-escalate hanggang Supreme Court, pinatunayan na Atty. Leni na siya ang panalo. Pero anong tinanim niyo sa utak niyo mga DDS? Na si Atty. Leni Robredo ay nandaya. Kahit Supreme Court na nagsabi, hindi nandaya sa Atty. Leni Robredo. Kinondisyon kayo sa kasinungalingang nadaya si BBM at nandaya sa Atty. Leni Robredo pero walang katotohanan. Kinondisyon kayo hanggang 2022, no?
Kahit pa Supreme Court na ang nagsabi, ewan ko ba sa inyo, bakit hindi kayo marunong tumanggap ng Supreme Court decision, ano? So, tinanggap niyo yung kasinungalingan na yun, at inisip niyo na mandadaya ulit sa Atty. Leni Robredo noong 2022, pero biglang may ganito pala, na mismong yung dating kumukuda about sa dayaan noong 2016, about sa legitimacy ng pagka-Vice President na Atty. Leni Robredo, ay siya pa mismo ngayon kumukuda at nagsasabing hindi niya nare-recognize na legit president si BBM. At siya yung nagsubalat na nakapagkita ang First Lady sa mga opisyal ng Smartmatic bago ang eleksyon. 'Di ba? So sana na-realize ng mga kababayan, mga DDS, na hindi nandaya sa Atty. Leni Robredo. Kinondisyon kayo na nandaya siya para isipin nyo na mandadaya siya ulit nung 2022 election, pero walang ganon. As a matter of fact, ang inaakusahan ng mga dating nagrereklamo noong 2016 election ay si BBM. Inaakusahan nila na nagmanipulate ng election noong 2022, no? Kaso ayun na, nandito na tayo. Pangulo na si BBM. Ang struggle is kailangang patunayan sa korte, sa Supreme Court. Kahit pa may mga findings ang Tientrayo, 'di ba? At talagang paano nangyari yung 20 million votes sa loob lamang ng isang oras? Bakit gumamit ng single IP address para sa libo-libong BCMs, no? Ang dami. Bakit may mga tinapon na mga ballot boxes ba yun sa Cavite? Bakit may mga reports, nakikita natin mga video ng vote buying? Ang dami. Ang daming findings ng Tientrayo na talagang mapapaisip ka, oo nga no, paano nga nangyari yun? 'Di ba? So, wala na eh. Andiyan si BBM. Tapos ngayon, ang gawa ng gawa at iyak ng iyak ay mga DDS. Akalain mo, tinanggap nyo, pinanawalaan nyo na nandaya sa Atty. Leni noong 2016 para isipin nyo na mandadaya siya ulit noong 2022. Pero kung iisipin nyo, ang presidente ay tatay ng kaalyado ni BBM. Ang chairman ng Senate Committee on Electoral Reform ay kapatid ni BBM. Ang may hawak ng mga machine, if I'm not mistaken, yung businessman, no, ay kaibigan ni dating Pangulong Duterte. Bukod doon, ang naging chairman, bagong chairman ng COMELEC ay naging abogado ni BBM doon sa protesta niya noong 2016 election. Kung di ako nagkakamali. Di ba pinalitan sa Atty. Guanzon bilang chairman ng COMELEC at ang pumalit ay, if I'm not mistaken, ay dating abogado ni BBM. So in other words, lahat ng tao na pwedeng may control, no, sa election ay nasa camp nyo, mga DDS at mga pulahan, no? Walang control sa Atty. Leni sa magiging resulta ng election noong 2022. Pero anong itinanim nyo sa utak nyo? Tinakot nyo yung sarili nyo na maaring mandaya sa Atty. Leni noong 2022, kahit pa alam natin pare-pareho na ang may control ay yung nasa camp nyo. Mga taong nakapalibot sa mga dapat palibutan noong panahon ng eleksyon ay mga kaalyado nyo, mga kasama nyo. Pero ang itinanim nyo sa utak nyo at pinagbintangan nyo na mandadaya ay si Atty. Leni Robredo noong 2022. Bakit? Kasi nga, kinondisyon kayo na nandaya sa Atty. Leni Robredo noong 2016. May 9 condition kayo at kayo naman, tinanggap nyo yun. Tinanggap nyo yun, in-amplify nyo pa na mandadaya sa Atty. Leni Robredo. Pero, after ng 2022 election, sinong kumukuda ngayon about dayaan? At sinong inaakusahan nila? Kayo at ang mga taong sinuportahan nyo. Hindi sa Atty. Leni Robredo. After ng election, natalo si Atty. Leni, tumahimik siya, hindi siya nakisawsaw sa politika, gumawa siya ng paraan niya para makapagpatuloy sa paglilingkod sa mga Pilipino. Pero hanggang ngayon, binabastos niya pa rin at kinukutsa sa Atty. Leni Robredo. Because naukit na sa mga puso nyo yung mga kasinungalingan, disinformation, fake news, splice videos, fake quote card, conspiracy theories na gawa-gawa, walang basihan, na ukit na yun sa inyo, tumanim na yun sa utak nyo para sirain sa Atty. Leni Robredo. Kaya kahit ngayon lumalabas na yung totoo, galit pa rin kayo kay Atty. Leni Robredo at si Atty. Leni Robredo pa rin ang sinisisi nyo. Kahit yung nabudol kayo, si Atty. Leni Robredo ang sinisisi nyo. Kasi sabi nyo, kung hindi sana tumakbo si Atty. Leni Robredo, baka hindi nyo binoto si BBM. Si Atty. Leni Robredo pa rin ang sinisisi nyo. Kasi nga, nakaukit na yung galit sa mga puso nyo kay Atty. Leni Robredo dahil pinaniwalaan nyo, tinanggap nyo ang mga kasinungalingan laban sa kanya at kayo pa mismo ang nag-amplify. At sana ma-realize nyo yan, no? Napakaraming nailalantad ngayon na katotohanan na dati ay hindi nyo pinapaniwalaan, na dati ay itinago, ikinubli ng mga kasinungalingan at fake news
So, yun po yung nakakadurog ng puso, yun po yung nakakapikon, nakakasama ng loob, no? Na yung mga taong pinapaniwalaan nyo, sila yung mga nagkakalat ng kasinungalingan, tingin nyo sa kanila matino, tapat. Pero yung mga taong ginawa ng kasinungalingan, no? Kagaya niyan, si Senator Trillanes, pinagbintang nagbenta ng Scarborough. Hindi naman pala totoo. Ombudsman na ang nag-dismiss ng kasong treason, no? And then later on, malalaman mo na yung pinaniwalaan nyo, meron palang deal with China na di umali hindi naaayon sa konstitusyon, no? So marami nang lumalabas ngayon, nabubungkal ang mga katotohanan, no? Na nagpapakita na yung mga taong pinaniwalaan nyo ay sila pala talagang gumagawa ng mga ganitong anomalya at kasinungalingan. At yung mga taong inayawan nyo, kinamuhian nyo, ay mga biktima pala ng kasinungalingan, biktima ng fake news. Pero, tatanggapin nyo ba yan? I don't think so. Siguro, at this point, mananatili kayo at tatayo kayo dun sa mga kasinungalingang pinaniwalaan nyo at susuporta kayo dun sa mga sinungaling na sinuportahan nyo, siguro dahil siguro sa pride at dahil siguro hindi nyo matanggap na nagkamali kayo. Pero sana wag ganun. Malapit na ang 2025 election. Magpalin lang na naman po kayo. No? Sana naman kilalanin nyo yung mga totoong matitino. Hindi man perfecto, may mga pagkakamali din. Pero at least mas matino kaysa sa iba, no? At wag basta-basta maniwala sa mga balita na nakikita natin, especially kung hindi yan galing sa mainstream media. Wag basta-basta maniniwala sa mga content na may mga nagsasalita lamang na hindi kayang ipakita ang muka. Dahil panigurado, nanlilin lang lamang yon. So yun lang mga kababayan, sana kahit papano may na-realize kayo sa mga sinabi ko. Kung nakarating ka sa part na ito ng video, maraming salamat dahil tinapos mo. Sana malike mo rin ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.